Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:01 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon sa aton nga mga dagpanamati sa mga nakatutok na sa 585 AM. Tag syempre sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga biyan, adlaw kita subong sang Lunes, Nobyembre 24 tuig 2025. We are down sa ulihing Lunes sa bulan sang Nobyembre. Kamusta ka mo? Kamusta ang inyong weekend? Kapag pa nga nakapahuway? Naka-recharge para sa panibago naman nga semana. By the way, mga biyan, kita diri sa Western Visayas, tag sa Negros Occidental. Nakapaidalom sa Tropical Wind Signal number 1, bangod man no sa Bagyo. O kung Tropical Depression Verbena. Gani no sa mga kauturan nato na, especially no sa mga lugar may nakita kita sa social media no dira sa probinsya sang Capiz. Berte no ang pag-ulan according no sa aton man nakita kaina sa social media. Nagpundo no ang pila ka mga salakyan kung ati hindi na gid makita or zero visibility na gid bangod man sa mabaskog nga ulan. Gani no sa aton nga mga motorista, aton nga mga drivers maghalong gida. Wala man lang no sa mga importante nga obrahon outside sang inyo balay, magpabilin gid or stay sa matag sa kapanimalay. Mga biyan sa kinaanda na ko ang inyo alagad, Marian Grace Aranyata. And welcome sa programa Balita Sosyal. Sa atong mga biyan nga pagpangalagad subong nga hapon, makaupod naton mga biyan no ang aton nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Istoryahan naton mga biyan no ang kahandaan man sang aton nga ahensya, especially no sa pagpalabot sa mga assistance, mga relief resources, food and non-food items naton sa mga posible maapektuhan sang Bagyo Verbena diri sa aton sa Western Visayas. Mustahon nato no ang mga naka-stock pa already no sa pag-augment ang aton man nga DSWD
sa mga local government unit nga maapektuhan sang bagyong Berbena. Baka upo natin mga Ben later on ang Information Officer sa Disaster Response Management Division sang DSWD6 si Sir Angelo Miranda. And makaupod man kita no, kay sa pagid ka bisita. Sa pagid mga Ben ka bisita this time no, hibaluon naton pila ka mga buluthuan diri sa aton sa Western Visayas ang nagkansela sang ila nga in-person classes bangod man sa bagyo. Makaupo naton later on ang aton nga Information Officer si Sir Hernani Escolar Jr. For the meantime mga Ben, magakuha kita na sa pinaka-latest nga weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong pinakalinya, si Ma'am Lenore Silvestre ang DOST Pag-asa. Ma'am Lenore, maayong hapon sa imo. Hi, hello everyone. Mayang hapon. Muna ang atong latest weather update para sa Cebu nga adlaw sa Lunes, November 24, 2025. As of 10 a.m. kaginang ginamonitor natin na si Bagyong Berbena. Ay gina-estimate natin ang iya sentro ay may kalayo of 205 km east-southeast of Surigao City, Surigao del Norte. May maximum sustained wind na 45 km per hour with the center, gusts na up to 55 km per hour. Ang iya ulat ay pawas 215 km per hour. So sa karon ang ginawang province of Western Visayas ay under sa may tropical cycle wind zone number 1. Kung base sa ating magkaka-intensity outlook, si Bagyong Berbena will move generally west-northwestward throughout its passage across the central portion of the country between today and tomorrow, November 25. Pagposibleng nga maglandfall sa may Caraga region this afternoon or evening. Afterwards, pag-asahan niya ang Visayas from northern portion of Palawan between tonight and tomorrow evening before emerging over the West Philippine Sea on Wednesday morning. Magkakuha niyo sa atin sa Philippine Area of Responsibility sa Bagyong Berbena on Thursday, November 24. Sa dokarang niya may agad ang Weather Advisory number 18. So, ang province of Iloilo, province of Iloilo, Capiz, and Aklan na. Province of Iloilo, Negros Occidental, Capiz, kasi din maka-experience sa 100 to 200 mm of accumulated rainfall pag ang province of Antique, Aklan, Guimaras, kasi din maka-experience sa 50 to 100 mm of rainfall. For today to tomorrow noon, and tomorrow noon to Wednesday, posible 100 to 200 mm of accumulated rainfall na ma-experience sa province of Negros Occidental, Capiz, Aklan, and Titicac, Iloilo. And then ang ating mga wind intensity ay nasa moderate to strong, na mag-halin sa direction northeast, na magdala sa moderate to coastal water condition. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbot na kami ng 5:49 a.m. pag magkatunod ini 5:24 p.m. karon sa hapon. So, muna ang ating latest weather update. Halong din sa Iloilo Dackler River Station. Ako si Limar Sogal kay Madam Olivia. Salamat. Yes. Malinor, as of now, no, monitor ba na natin kung diin nga mga lugar diri sa aton sa Western Visayas ang nagaulan? Yes, ma'am. The ulan na sa Subong dala sa may Lambuna, Guanyas, Kaminuay, then Panaon sa may southern portion ng pang Iloilo. Mm-hmm. How about ma'am sa iba nga provinces naton kiti apart from Iloilo ang aton ibang paging nga provinces nakapaidalo man sa signal number 1? Yes, ma'am, sa may southern portion of Antique naman na Iloilo na. Then some parts of southeast may Tapas,
kag Hamindan nagainuran na ang butay nagainuran. Ma'am, Sa northern portion ng Iloilo. okay. Ma'am, balikan ko lang ma'am ha. You've mentioned kaina, magwa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo by Wednesday, November 26. By Thursday, ma'am. Thursday. By Thursday, magagawa siya sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero ma'am, may ara, bala posibilidad no nga mag-landfall diri sa aton niya sa Western Visayas ang bagyo. Yes, ma'am, possible ma'am, by tomorrow morning, posibleng maglandfall sa atin diri sa may panay na si Bagyong Pertina. Ma'am, kamusta subong no ang aton man nga monitoring no? May ara bala kita storm surge or tsunami alert sa mga kauturan naton? Sa dukaran ma'am, wala man kita storm surge ka gale warning nga gipataka. Pero ang ating hindi din sensitive na sa mga directions lang kag ang ating coastal water na sa moderator. So, makakasalat na nga. Okay. Ating nga sea condition. Ma'am, may we know no ang imong panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Ano na, stay updated. Monitor lang sa ating nga post sa ating social media kay mayroon kita sa 3-hourly update kita. And then, kung monitor lang sa isinin ni Bagyong Pertina. At sa ating nga mga layag sa o tanawag gagmay mga motorbangka kung if ever kung pwede na hindi talaga na maglayag ay mas mabalot kung medyo delikado. Ma'am, balikan ko lang, may gale warning kita? Kasi bang wala, ma'am, pero ang ating coastal water nasa moderator. Okay. With this, Ma'am Minorno, madamo kay salamat sa imong information nga gipalabot diri sa Radyo Pilipinas Iloilo kag maayong hapon. Maayong hapon na lang salamat sa lahat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre ang aton nga water observer gikan sa Pag-asa Iloilo. So may ara kita no sa bagyo, si Bagyo Berbina kag lauman mga abyano nga magadala ini sang pag-ulan diri sa aton sa Western Visayas. Kaina no sa gin-issue nga 11 AM nga report no sa aton nga Pag-asa or advisory sa gihapon no yara sa signal number 1 ang mga probinsya sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, lakip man ang Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, and Southern Leyte. This is for Visayas. So, according kay Ma'am Lenore, no, magagwa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo on November 27. That is Thursday, and may posibilidad no nga mag-landfall ini diri sa aton sa Panay Island. Philippine Standard Time, 1:14 sa hapon. Mga biyanong subong Lunes, ginhiwat man no ang National Simultaneous Earthquake Drill sa probinsya sang Antique kung sa diino ang senaryo isa ka tsunami alert. Sa mga nagliligad no nga mga sinemana mga biyano or bulan gintay og kita diri no sang linog and isa mga abyano sa mga preparations man no posible. Ang posible no nga pagluntad sa tsunami, that's why nga subong no nga ENSED diriya sa atong sa Western Visayas amo ini ang senaryo. Importante no nga mahandaan naton ang anuman nga kalamidad. And speaking mga event of kalamidad, Ginawal no makaupo na naton ang aton man nga information officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD 60 Sir Angelo Miranda. Hibaloon naton mga abyano ang preparasyon sang aton man nga DSWD sa sining bagyo no, and how ready kita sa pag-augment sa mga relief resources. Haloon naton ang mga naka-standby naton nga mga family food pa, non-food items, mga ready-to-eat food naton no, especially sa mga kauturan naton mga abyano nga mas stranded.
sa aton nga mga ports. So while waiting mga biyan sa aton nga connection with Sir Angelo Miranda, paunhalay naton ining balita. Biyahe mga biyan sa mga sakayang pandagat sa Iloilo suspendido bangod sa Bagyo Berbena. Baloon naton mga biyan no ang ining detalye sa balita sa live report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paul, mayong hapon. Yan, mayong hapon gin-suspend sang Coast Guard Station Iloilo ang tanan nga biyahe sa mga sakayang dagat sa syudad kag probinsya sang Iloilo ini matapos nga paidalong sa tropical cyclone wind signal number 1 ang bilog nga Iloilo. Kag di basta nga mag-signal number 1 suspended dayon automatic ining mga biyahe pila sa mga apektado nga mga biyahe amo ni ang sa Roro no sa area sang Dumangas pakadto sa Bacolod City ang fast craft nga nagabiyahe Iloilo City padulong Bacolod ang suspendido man ang sa bahin man sang northern parts sang Iloilo ang gin-suspend man. Pero ang nagabiyahe lang sa sining mga tinion, ang mga vessels pakadto Guimaras vice versa. Pero may ano lang ini siya no, may limitasyon lang. 50% ang capacity kag sa Roro vessels Iloilo pakadto Hordan Guimaras nga Roro vessel makabiyahe sa gihapon pero 75% lang sa authorized cargo capacity. O may ano ni, may memorandum nga daan ni ang Memorandum Circular Number 02-10 amo niyang interim guidance on the movement of vessels and motorboats engaged in short distance voyages in special areas. So sulod diri ang probinsya sang Guimaras nga pisar ngati signal number 1 nalakip ang probinsya sang Guimaras pwede sa gihapon magbiyahe. Pero kung magbaskog ang ulan, magbaskog ang hangin, bisan nga signal number 1 pa nga bisan pwede ka biyahe ginauntat man ina sang Coast Guard Station Iloilo. Pero mag-signal number 2 na, dira na ya, suspended na gid ang tanan nga trips. Ginapanugyanan man yan no, sang Coast Guard Station Iloilo ang mga mangisda nga hindi anay magpalawod samtang malain ang tiyempo kaya mo gid ining mga tiyempo nga delikado bla. Kuti base ba lang nga sa tunga-tunga magkulob ang ilang mga sakayang dagat ti delikado gid para sa ila. So muna nung panugyan sang aton nga mga kauturan nga mag-monitor gid sa mga latest updates sa mga advisories kag planuhon gid ang ilang nga mga hilikoton para nga marikawan nga mas stranded sila. Yeah, so klaro Paul no, may ongoing subong ang aton nga biyahe Iloilo to Guimaras pero 50% capacity sang aton nga barko. Kag sunrise to sunset lang ining biyahe yan. So karon alas kundi kita magsala ang sa area sang Hordan 6 PM. Sa Buena Vista mga around 5:30. So dapat sa mga kauturan ta hingagaw na hingagaw ka mo hindi ka mo maalangan kag di makahingagaw ka mo pa uli. Yes, madamo nga salamat po. Yan balita sa Philippine Coast Guard para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan no, there you have it si Paul Tarosa ang ato nga PCG booth reporter sa pagdulong man sa sinino nga biyahe sa sakayang pandagat sa Iloilo suspendido bangod sa Bagyo Berbena. So klaro mga biyan na ang short distance to Iloilo to Guimaras ongoing ang aton yang biyahe pero 50%, pero sa Roro 75%, no. Pero kung mag signal number 2 kung magpataas pag no sa signal number 1 automatic nga kanselado ang aton nga biyahe. Pero for those no nga nagaplano tani ka magbiyahe Iloilo to Negros Occidental or via fast craft, according no kay Paul, wala kita anay subong sang biyahe. Philippine Standard Time, alauna 20 sa hapon. This time, mga biyan, yari na makaupo na nato ng aton nga Information Officer sa Disaster Response Management Division sang DSWD6. Hibaloon nato no ang kahandaan sa ang ahensya sa pag-augment no sa mga maapektuhan sa Bagyo Berbena. Yari mga biyan sa tubiang linya si Sir Angelo Miranda. Sir Angelo, good afternoon and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hapon sa aton nga mga listeners sa inyong programa, Dr. Mamarian. And of course,
naman sa mga komportable sa pagdibisya publiko. Yes, Sir Angelo, una sa tanan baloon namon kamusta ang preparasyon sa aton mga DSWD6 sa sinino nga bagyong Berbena? Ayos, ma'am. Bali, based man sa, of course, update sa atong pagbasa na ini na LPA or low pressure area sa isang Mindanao, nag-develop na siya into a tropical depression na ginatawag natin sa Berbena. Based man ini sa latest bulletin update sa pag-asa. Subok ka sini, palawag sini ang kita sa DSWD, ng Topic 6. Nag-pinahadap sa atong preparation para ini sa atong version na ginasabi atong tropical cyclone. Balikagina lang, nag-upod kita together with the members ng atong Regional Disaster Reduction Management Council 6 sa isa ka PIDRA or Pre-Disaster Risk Assessment na scenario building meeting kanina sa aga kung sa diyan tupod natin ng iba ng mga partner agencies na pinagin ang pagkata, ang Office of Civil Defense, and iba ng partner agencies natin sa disaster response, preparedness, and prevention and early recovery. More specifically, sa disaster preparedness, kay ginala daw natin kung anong kandaan ng isa ka agency kaya nagigila tinagit natin. So, subukan nag-monitor na kita sa aton na tropical cycle bulletins and warnings and report advisories ng DOST Pagasa and other partner agencies. Subukan collect na information, kita sa disseminate kita sa consistent information sa public, most especially sa aton na stakeholders regarding sa localized warnings, preparedness measures sa agency. Furthermore, nag-coordinate man kita sa not just sa aton nga partner agencies, but of course aton nga mga concerned LGUs na posibleng maapektuhan ng ini na tropical cyclone as check din sa recent bulletin makita naton nga ang pugos sa Western Visayas mag-experience siya sa mapaspog na pag-ulan kala sa ginatawag na heavy rainfall. Pagiging naman tayo naton kay Basi naka-experience siya ang kadamuna komunidad ng pag-inulan pag pinaha sa mga ginabantay natin sa Subong. So following ang PIDRA meeting, nagkadugtay karon mapatawag kita sa preparedness meeting and updating with our QRT or quick response teams sa tanan nga provinces sa Western Visayas to check ang kandaan sa QRT natin per province, and as well as naman kita sa buong sa aton nga checking sa aton preposition site to ensure na bastante kita ang supply sa relief sources naton sa aton nga mga preposition site in kaso may goan Western Visayas at least niyara kita sa distance may panagtag to those who may be affected at least prepara kita for further assistance and any na ikuto naton dependent sa amon nga ginabantayan naton nga malayan po. Yes. Sir, ano ang standard orders ang aton man nga DSWD, DRMD no sa mga provincial, local, and mga city naton nga mga social welfare and development offices? Well, as of now mo, wala pa kita sa directives, most especially sa aton secretary and of course sa aton OIC Regional Director Consilita December. That's why later, basta patawag kita sa meeting and to check ang kandaan sa aton QRTs. And with this, following this, mag-post pa kita sa update sa aton kung ano ang magrihan sa aton updating nila QRTs. That's why, as of now, sige aton pag-monitor to our QRTs. And of course, gawin na kita sa further directives of our OIC Regional Director. Yes. Sir, sa aton nga relief resources, no, nalabayan kita sa Bagyo Tino, uwan, no, nga sunod-sunod nga mga bagyo, no, do we still have enough relief resources, no? Gaano pa kabastante ang aton nga relief resources nga ready i-augment sa mga local government units nga maapektuhan sa bagyo? Yes, ma'am. Of course, bisan na naka-distribute kita sa pinakalinibo na family food packs as part of our disaster response na nagalagi ang tatlo ang mga bagyo. Of course, we still have enough resources as of
nagilin nga 59,062 family food packs sa aton nga regional warehouses and preposition sites. And subong gina-preparahan, gawin kita sa update. And of course, gina-check natin yung mga ongoing palabuton pagkita delivery of additional family food packs at the preposition site. For the update on this, of course, ipag-post pa rin natin sa official Facebook page. And wait natin at least, although naka-standby, yung preposition site sa itong provincial prepo, pagkasabot ng original warehouse, may mga additional pack na mag-aabot. At least, bastante natin nga supply sa preposition natin ni goods. In kaso, iko sa atin si Tropical Cyclone Bernarda. Yes. Sir, I don't know if ni Ara, ikaw subong ginakapitan nga data, no? May ara pa bala kita mga evacuees halin sa aton nga or eternally displaced persons naton halin sa Baguio 1? Based naman na sa aton nga data sa actually ang last natin yung data for Tropical Cyclone 1 is last November 21 pa. So, we still have ang visa data considering we still have 17 families left sa 2 evacuation centers. But then again, working order man sa aton agencies to ensure na at least pala if ever wala naman kita continuous provision of assistance sa aton ng mga facilities, we can close the reports. But then again, still waiting for orders. Sige po natin pag-provide sa isa sa mga especially iba sa mga IDPs wala pa sila sa balikan nga isa possibly iba niya sila nagubal sa Primalay, so at least we're checking on the available resources that we can provide sa mga nabagyuan ng traffic sa nililiit, diba? Yes. Sir Angelo, I don't want to take much of your time, no? Bala naman nga sako ka mo dira na sa DSWD. Siguro ang imo na lang nga mensahe sa aton nga mga tagpalamati subong nga hapon. Yes, ma'am. Balik sa aton yung mga listeners ang pumunta ng programa may hapon. Subong, aming naman dahil naman kita nga bagyo, si Verbena, Tropical Cyclone Verbena. But, tinagyan yung napasalig sa ahensya or sa aton directive sa instruction sa aton Secretary of Agriculture. Pagkang aton naman nato sa aton YC Regional Director o sa Lito Esteban, nakita sa DSWD or primarily kita mo emphasize sa rate na handa kita nga magabulig o mag-provide sa assistance any way possible sa tanan nga mga petuhan sa sining kalamidad kay sa ini nga sige namon ginaubran pagkamon naman nato to ensure nga tanan nga maapektuhan kang iligad nga bagyo nga maapektuhan sa balang puton nga inabatay na malaking na tiyempo na-provide ang gid sa assistance sa mga ensure gid nga assistance sa ahensya gobyerno nga mga nabuot gid sa tanan nga pumuluyo natin sa ensure man na wala sa pamilya nga mabilin sa tunga sa kalamidad. Of course, bilang preparasyon man sa paghanda natin, kinapangabay natin ang mga pumuluyo na matalikpat sa magbantay man at mag-check ng weather updates from time to time. Check natin kung ato ni area possible ba lang maapektuhan kita mabasko kapag inulan, kapag binaha, lagi istias. Make sure natin nga ready kita sa ato nga Primalay, start natin na paghanda kung pwede kung may announcement kita sa ating local government unit na mag-evacuate or din tawag natin na preemptive evacuation. So, sunod sa mga orders sa ating LGU district, sure man nga hinihilig ko to is to make sure kamo safe ara sa mayo kay tangan samtang wala pa natin matatsagan gid inisida na but at least pala isa hindi ka pa maagi sa amon but of course ang ahensya ka sa gobyerno ma-lessen or wala sa ma-lessen or wala sa casualties na matabo sa sining gilbutay natin nga malaking kasyempo. Yes. So with this, Sir Angelo, madamo gid nga salamat once again sa time and information na ginhatag mo dito sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo kag maayong hapon sa imo, sir. Yes, ma'am. Maayong hapon sa tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
There you have it mga biyano, si Sir Angelo Miranda, ang aton nga Information Officer sa Disaster Response Management Division sang DSWD6. So ang pasalig sang aton nga ahensya always mga biyano nga ready no kag miara no sang resources nga ihatag no or i-augment sa mga local government units naton or those no nga mga stranded individuals naton sa aton man nga ports nga maapektuhan sang bagyo. So as of now, mga biyan, we have more than 59,000 family food packs or box no nga naka-standby sa aton nga regional warehouse sa Oton kag sa mga preposition sites nato no all over Aklan, Antique, Capiz, Guimaras and Iloilo. Philippine Standard Time, 1:32 sa hapon sa aton nga pagbalik. Ibaloon nato no pila ka mga buluthuan ang nagkansela sang ilang nga in-person classes subong nga Lunes bangod man sa bagyo. Makaupo naton sa aton nga pagbalik si Sir Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas. Mga biyan, magabalik ang programa Balita Sosyal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It's short. Philippine Standard Time, 1:35 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kag ako ang inyong alagad, Marian Grace Aranyata. Right after nga mahibaluan naton mga biyan, ang naka-standby no nga mga relief resources ang ato mga DSWD6 bilang kahandaan no sa posible mangin augmentation sang aton mga ahensya sa mga maapektuhan sang Bagyo Berbena. This time mga biyan, magakuha naman kita sang update sa aton nga Department of Education Western Visayas. Hibaloon naton pila ka mga schools ang nag-suspend sang ilang in-person classes subong nga Lunes. Sa aton piyang linya ang aton nga Regional Information Officer sang Department of Education Western Visayas, si Sir Hernani Escolar Jr. Sir Hernani, maayong hapon sa imo. May nga po ng Miriam, sa ngalan sa ni DepEd OIC, Regional Director Cristito Ayeco, agatam yung kita sa sini kamayong hapon sa tanan. Yes. Sir Hernani, subong nga Lunes, no, ang pila sa mga, or ang Western Visayas, kag Negros Occidental, yung paidalon sa Tropical Wind Signal number 1. May we know, may mga schools bala kita nga nag-suspend sang ilang in-person classes in relation man sa sininga bagyo. We have monitored, no, as of 12 noon today, 1,062 public schools sa Bugos Silinga Region 6. But take note no Miriam, that this 1,062, hindi siya silingon the entire school ang nag-shift no, to ADM. Kaya some of the schools nga upod sa sining data naton ang kindergarten only. Based din na siya sa DepEd Order number 22, series of 2024. So, ini 1,062, comprised din siya sa the entire school na nag-shift to ADM or for elementary, sa kindergarten lang gid ang ila sining mga learners nung nag-shift to ADM. So all in all, we have 184,128 learners as of 12 noon nga nag-shift to alternative delivery mode. Yes. Sir, klaro ko lang 1,062. So, bali, ang suspension sang ilang klase, elementary, either kindergarten to grade 12. No, yeah, some Okay. Purely kindergarten lang gid. Okay. Like no, for example, there is a case ng Iloilo City, kung tanong mo sino Ma'am Miriam, kindergarten lang gid ang gin-shift no to alternative delivery today, but we have around 48 schools na nag-offer no sang kindergarten, so that's why counted siya diri sa aton sini nga 1,062. But kung ilang nga school nag-offer sang elementary to junior high school, still may klase no nga aton sini nga mga kabataan kiti hindi sila sakop no sang suspension of in-person class. Yes, sir. Ang ining declaration sa suspension was made sa aton nga mga local chief executive or aton nga mga school heads. Kalabanan sa nakita natin diri, LGU gid ang nag-declare today in consonance with that of our DepEd Order 22 series of 2024 kiti nakapag-git dara mo nga pag tropical cyclone wind signal number 1, preschool and kindergarten are automatically shifted to alternative delivery mode. So our LGUs, especially our mayors, kininvoke nila no ining DepEd Order number 22 as their legal basis man no to shift to ADM, particularly no for those na nag-suspend sa kindergarten lang. But based on rin ng monitoring, we have here some divisions like sa Capiz, pila ni Cabanwa, LGU gidya ang nag-declare no, but silingon it's all levels nga sakop sa basic education, that's kinder to grade 12. Yes. Sir, diin nga mga provinces, inisya or mga SDO, nag-declare sa aton man nga suspension? Based sa rin yung kapag data, like sa Antique, 18 municipalities, wala lang lista diri kung pila ka mga municipalities ini, but 18 siya kabilog. For Capiz, it's mix na siya Ma'am Miriam Yes. Pero diri all levels, iban sila diri kindergarten. Like ang Antique, ang 18 municipalities nila all kindergarten lang gid. Okay. For Capiz, it's all levels. That's Dumaraw, President Rojas, Panay, Sapian, Fontevedra, Panitan, maayon kag ang Capiz National High School. Kaya ginamanage yung Capiz National High School sang Schools Division of Capiz, despite nga located din siya sa Rojas City. For the Schools Division of Guimaras, mga municipalities, kindergarten only. Okay. For Iloilo Province,
Maasin, Lambunaw, Lemery, and San Miguel, LGU kag all levels. Iloilo City, mutagin ng Habakukay na kindergarten only. So we have 48 schools, no, public schools dire. Sa Pasig City, it's the local chief executives o level, o local chief executive rather, ang mayor, o level siya. Kaya kahapon, nagmutang kahapon nung information man, receive na to nga, I think basta nila natapos ng ilang sining sports activity. So that's why nga si Mayor Palmares kahapon, nag-post nung wala na isang klase. But today nag-ulan. So somehow, no, nangin, kung ano to, proactive na siya kasi klase sila sa in-person class rather sa may siyudad sinisang Pasig. For Rojas City, sa Rojas City, 50 ka mga schools, kindergarten only siya. So, sa Rojas City rather, 27 ka mga primary and complete elementary school, so 27 kindergarten only ang ila sining gin-shift to ADM today, Ma'am Miriam. Yes. Sir, klaruhon lang natin ha, once nga wala isang in-person classes, modular or ADM, alternative delivery mode kita. But by default, tamo na ang guidelines no, sa Department of Education, once may suspension of in-person class because of inclement weather conditions, automatically ina-shift na to lang ato yung mga kabataan sa alternative delivery mode. Yes. Sir, ano ang panugyan diri no sa aton man nga OIC Regional Director Cristito Eco no sa mga schools, especially nga last time no sa aton man nga pagpamangkot sa imo, may ara kita sa mga schools nati for verification pa, may minor and may major damage. So ano ang order diri no sa aton man nga OIC Regional Director sa mga schools subong? As we speak, no, kay this is a tropical depression dala si ang pusog sa nga pagulan. And a few moments ago, I think it's Capi si Iloilo, nakabatang kita dito sa atong sininga cellphone sa mga warning from NDRRMC, naka-red warning kita dito sa bayan sa Iloilo and Capisit, my memory serves me right. So ang atong sininga regional director, gina-emphasize na gino ang safety sa tanan. That's why we have to abide with the guidelines coming from our local chief executives. Kung once na may yara isang guidelines sa ilang wala na isang in-person class, sundon gid na no taglikawan ang paglagaw no sa atong mga kabataan kay tingin suspended din nato ng in-person class because we want to protect our learners. And kita sa DepEd, we want to make sure man para ng pagtuon nila. That's why we shift them to alternative delivery mode. And also, ginamayin man lo sa atong sining OIC Regional Director through our DRRM focal person, especially for those schools kasi no, perennial problem ang pagbaha, to secure their equipment, ang ila sining mga learning materials, ibutang na siya sa mataas na lugar, despite nga hindi siya pangkusog iba nga bagyo, but still no, pwede siya hindi siya magdala sa nga pagulan nga makakos sa nga pagbaha sa bilbilan natin ng mga eskwelahan diri sa may Region 6. So, and also our regional director also gave emphasis no nga kung once nga ang school may natabo na nga pagbaha, then the school head must report immediately no sa iya sining division office sa Golsini no mahatagan naton sa necessary sining assistance kung kinahanglan. We have the DRM funds na pwede utilize kung in case nga need sang repair no sa aton sining mga eskwelahan. Yes. Sir, ang kung mag-cancel sang in-person classes naton sa mga buluthuan, does it follow nga pati ang mga obras ang aton nga mga teaching and non-teaching personnel is also suspended? Kung tanong sila natin, subjective din na siya sa visa needs sa mga eskwelahan. Given the fact na wala man sang bata, especially kung the entire school ang gina-shift no sa alternative delivery mode. Pero kung ang kindergarten lang man, kaga may mga modules pang obraon ng mga maestra, pwede man na niya obraon dara, pwede man siya balay. Provided yung coordinate sa ngayon no sa iya sila nga school head kung anong pwede niya obraon during this time, kasi wala man sang bata mo sa aton sila nga mga eskwelahan. What is important lang drama Marian is that like for example today nag-shift kita sa ADM kaga hindi magbalik ang atong sa mga teachers. Ang importante dara is i-relay gid sa atong sa mga learners kung ano ang dapat nila tunhan. Kaya pagbalik sila dara, pwede nga mag-imo sang assessment
ang aton sining mga teachers to check no whether during these times nagtuon gid man bala ang bata sa ila sining nga mga puluyan. Yes. Lastly, Sir Hernani, ang imo nga panugya sa aton nga mga tagparamati sa mga especially sa mga learners naton diri sa Western Visayas, ilang pamilya kag syempre na sa aton nga mga teaching and non-teaching personnel. Kita no sa Deputy Region 6 through the leadership of our OIC, Regional Director Crisito Ayaco, we want to make sure na safe ang tanan. That's why we have to follow the guidelines coming from our local chief executives kung anong guidance nila sundon gid naton. Kaya ang ultimate sinadara nga gina-ensure naton isang safety sang tanan. Kaya ang munang priority naton, ang munang tapos priority naton during these times, and next sinadara isang learning continuity sa aton sining nga mga kabataan. So sa mga ginikanan naton, ginapanawagan man nato no kasi hindi makaya monitor sa ato sining mga teaching personnel ang inyo sining mga bata, especially kung ini sila sa inyo sining mga puluyan. That's why we call on our parents man to help us no sa Department of Education nga kung may mga lakansiran sila nga module, may mga learning material sila, learners activity sheets nga dapat i-comply kag pag-obrahon during these times, kinaobragid sa ato sining mga kabataan kasi we don't want na mapektuhan ng pagtuon sa ato sining mga kabataan. Yes, with this, Sir Hernani, madamo gyud salamat sa time and information na ginata mo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, halong kamo dira sa DepEd Region 6. Maraming salamat kag mayong hapon sa atin. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Sir Hernani Escolar Jr., ang ating Regional Information Officer sa Department of Education, Western Visayas. So we have more than 1,000 ka mga schools nga nagsuspend ang ilang in-person classes. Luwag na naton klaruhon nga ini mga binuang suspension sa klase, either no kindergarten or all levels ang ginsuspend sa ilatag sa ka mga local chief executives. Agambali Sir Hernani, no, once nga suspended ang ato nga in-person classes, automatic no ang pag-shift sa ato sa alternative delivery mode, either online o kon modular no ang pagtuon sa mga estudyante. Kag syempre ang pagpangayo no ang paghaylo dira sa mga ginikanan, buligan nga masabat no in case nga module no ang may mga dapat nga mga assignments or mga alansira ng inyong kabataan, buligan sila pero hindi dapat na kamo ang magsabat, buligan naton sila para nga ini no ma-ensure natin while they are away sa mga schools padayon no or may continuity sa ilang pagtuon. Philippine Standard Time, 1:48 sa hapon. Sa ibang paginaton mga biyan nga balita, mga biyan ang aton nga Occupational Safety and Health Center Regional Extension Unit 6 magahiwat sa libre nga basic occupational safety and health o kon BOSH sa palaaboton ini nga November 26. This is for free no ang training para sa mga safety officers o kon employers sa micro and small enterprises ug iban pa nga opisina sa low risk establishments nga nagakinahanglan sang Safety Officer 1. So sa mga interesado no miara kami dira nga ginpost sa page ang Radyo Pilipinas Iloilo nga QR code kung sa diin pwede ka mo nga magparehistro. So hingagaw no kiti miara kita sang 50 slots or maximum no nga partisipante para sa sini nga libre nga training. Philippine Standard Time 1:50 sa hapon, wala na kita sa nabilin nga oras sa aton man nga pagpangalagay. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok subong nga hapon and thank you man sa akon mga katuwang technical sa studio, Sir Vermer Aventura kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Bitita. Mga biyan ako na lang gid si Maria Grace Seranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas.
ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.